praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sino ba sa atin ang ayong maging masaya? All of us want to be happy in this life. And yet remember that happiness is not the absence of our problems. But happiness is being present always with the Lord. Hindi ka pwedeng maging masaya kung wala ang Diyos. Hindi ka matutuwa kung hindi mo pipiliin ang kagustuhan ng Diyos. Do not run away from your problems. Run towards your problems with God. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tinakbuhan natin ang ating mga problema. Ang mga pagkakataon na kung saan nanghina tayo sa ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon na kung saan mas pinili pa nating mag-alala kaysa sa manalig sa Diyos. Naway patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga paghihirap. Naway patawarin tayo ng Panginoon sa ating mga pagkukulang para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na ako'y lubhang nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga loobing tapat at maasahan. Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ni numan kapag siya'y dumanas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman siya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napagtangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang tumanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat.
Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Sila'y yung tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang ngayong masasamay, mahulog sa hukay nila. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag ang aking nagunitay, ang paa ko'y dumudulas. Dahil sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo ang saki umaaliw. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Alleluia, 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 alleluia. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. At iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingatan kayo. Ilagan niyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus. Kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakakaunawa? Hindi pa ba ito abot ng iyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatian ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan? Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. How are you? I hope you are fine. I hope you are well. And I pray that you stay well. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento sa China. Meron pong 3 monghe, kilala po bilang mga laughing monks. Sila po'y naglalakbay sa iba't ibang parte ng China. They were not teaching people about anything. These laughing monks were just laughing. They were just enjoying life. Hindi rin po sila nakikipagtalo sa ibang tao. Ang ginagawa lang po nitong 3 monghe, tawa lang sila ng tawa at nakakahawa po yung tawa nila. Meron pong kakaiba sa kanila. Kahit na hindi po sila nagsasalita, parang meron silang tinuturo na hindi naman lahat ng katotohanan kailangan mong ipaliwanag. Minsan ang katotohanan kailangan mo lang maranasan. They were silently teaching people that sometimes truth does not need to be explicitly said. But the truth should be experienced.
Pero isang araw daw po, habang naglalakad sa bayan itong tatlo, bigla-bigla bumagsak po yung isa sa kanila, patay. Nabigla po yung mga tao, nagtakbuhan sila, nagtipon po sila. Inaasahan po nila na yung dalawang monghe ay umiiyak. Pero laking gulat po nila dahil mas malakas pa yung tawa nung dalawa kesa sa dati. Why were these two monks laughing even if one of their friend died? Tinanong po nila, di po ba kayo nalulungkot? Bakit tumatawa pa rin kayo? Pagkatapos, yung isa po sa kanila, nagpaliwanag. Sabi, kasi kagabi pa lang, nag-uusap-usap kami, nagtatanungan kami, sino kaya sa aming tatlo ang unang mamamatay? At yan, siya yung nanalo. Kaya nagtawanan kami. Gusto sana po ng mga tao nabihisan itong namatay na monghe ng mas magandang damit. Pero sabi nung dalawa, ang kahilingan daw po niya ay manatili dun sa kanyang kasuotan. Because he said he was not affected or dirtied by the evil of this world. Ayaw po niyang magpapalit ng damit kasi hindi naman daw po siya nadumihan sa kasamaan ng mundong ito. Alam niyo po kung ano nangyari nung sinusunog na nila yung katawan ng namatay na monghe. Biglang sumiklab ito at nagkaroon ng fireworks na mangha po ang lahat, napangiti sila. At pagkatapos, nagtawanan. Para bang kahit na sa kahuli-hulihang buhay nitong monghe, sinasabi niya, huwag kayong masyadong seryoso sa buhay. Life is so short to spend it in sorrow. Ano po ang paalaala sa atin ng kwentong ito, mga kapatid? Ang saya ay pinipili. Remember that happiness is a choice. Happiness is more than a feeling. Ang saya hindi lang basta't dumarating. Kung gusto mo maging masaya, kailangan mo itong araw-araw na piliin. Kung hindi po tayo magiging maingat sa ating mga pinipili araw-araw, mahihirapan talaga tayong tunay na maging masaya. Sa ating pong ebanghelyo, narinig naman po kasi natin ang ating Panginoong Hesukristo nagbibigay ng babala. Jesus said, beware of the leaven of the Pharisees and of Herod. Ano pong ibig sabihin niya dito? Ang lebadura ay maliit. Pero kapag nilagay mo yan sa harina, naaapektuhan yung buong masa. Ganito rin po sa buhay, kung pakakaisipin niyo. Meron tayong mga maliliit na pinipili, pero unti-unti, yan ang naninira sa iyong tuwa. Di po ba? Konting galit, konting inggit, konting reklamo, konting pride. Hindi mo namamalayan, mabigat na pala ang puso mo. Di po ba? My dear friends, remember there are two ways you can live your life. You can live your life by default, or you can live your life by design. What is the difference between these two? To live your life by default means, yung basta-basta na lang, kung ano yung uso, kung anong iyong nararamdaman, go! Yun yung gagawin mo, yun yung pipiliin mo. Kung ano ang nasa puso mo, yun yung iyong ilalabas. Kung galit ka, magagalit ka. Kung nag-aalala ka, talaga may stress ka. Kung tamad ka, hahayaan mo na lang. To live by default means your life has no direction. You have no intention. React ka lang ng react. At alam niyo po kung anong resulta? Hindi po tuwa, hindi po joy, but emptiness. Kawalan. But the good news is, you can choose to live this life by design. Ikaw ang magplano, ikaw ang magdrawing, ikaw ang managinip. Sky's the limit. To live life by design means may paninindigan ka. Pinipili mo ang mabuti kahit na mahirap. Pinipili mong magpatawad kahit na masakit. Pinipili mong ngumiti kahit na may problema ka. Mga kapatid, listen carefully. Joy does not come from a perfect life, but joy comes from a purposeful life. Kaya tingnan niyo po yung sinabi ni Santiago sa unang pagbasa. Napakaganda. St. James beautifully teaches us
Happy are those who patiently endure trials, for they will receive the crown of life. Napakaganda po, no? Ibig sabihin, may recipe, may sangkap ang saya. Ang pagiging masaya, hindi tsamba. Happiness is the fruit of our right choices. And there are 4 choices that could lead us to happiness. What are these? Remember, first, choose to be patient. Hindi naman po lahat ng bagay instant. Pag nakakita ka na magandang bahay, magandang sasakyan, magandang garden, magandang buhay, hindi aksidente yan. Di po ba? Pinaghirapan yan. May nagtrabaho dyan. May nag-effort dyan. Amen? Kung gusto mo ng isang magandang buhay, kailangan matuto kang maghintay, matuto kang magtiyaga. All of the best things in life takes time. God is never in a hurry. God is never late. The problem with us is we are in a hurry. Tayo lang naman ang palaging nagmamadali. Tayong palaging naiinip. Patience is a virtue. But second, choose for a happy life, endurance. Huwag ka agad susuko. Kung susuko ka, paano mo makikita yung bunga ng iyong sakripisyo, ng iyong pagtsatsaga? You deserve a happy ending. Amen? But you will not experience that happy ending if you will not endure. Ang matibay pong Kristiyano, hindi yung walang problema, o hindi siya yung nananatili na nakatayo, matatag, kahit na dinaanan na siya na maraming bagyo, maraming pagsubok, maraming lungkot sa kanyang buhay. Endure the storms in your life because after, you will see the rainbow. Amen? Third, choose hope. Kung wala kang nakikitang mabuti ngayon sa iyong buhay, umasa ka para makita mong mga pangako ng Diyos para sa iyo. Hope is believing that God is working even if you do not see it. Hope, H-O-P-E. It means hold on, pain ends. Ulitin nyo nga po. Hold on, pain ends. Fourth and last, choose to love the Lord. Ito pong pinakaugat ng lahat. Saint Augustine beautifully teaches us also, our hearts are restless until they rest in you. Bakit ka pagod? Bakit ka nagsasawa? Bakit ka nawawala ng lakas? Baka napakalayo mo na kay Lord. Hindi po pera, hindi tagumpay, hindi popularity, kasikatan, kapangyarihan ang nagbibigay ng saya sa atin. Ang isang puso na nakalapit sa Diyos. Ito ang puso na tunay na masaya. Mga kapatid, wag po nating hintayin na maging maayos ang lahat para tayo ay sumaya, para tayo ay matuwa. The perfect time, the perfect situation does not exist. But you make the perfect time. You make the perfect situation to be happy. Amen? Don't wait to be happy. Choose to be happy. Hindi mo naman kontrolado ang lahat ng mangyayari sa buhay mo eh. Ang nakokontrol mo lang ay kung paano ka tutugon sa mga nangyayari sa iyo. Amen? Kaya mula ngayon, mangako ka, tandaan mo, to choose patience over panic. Choose endurance over quitting. Choose hope over despair. Choose God over everything. At baka balang araw, kahit na marami kang pagsubok, matututunan mo palaging ngumiti, palaging tumawa. Hindi dahil perpektong iyong buhay, pero dahil alam mo, merong isang perpektong Diyos na nagpupuno sa iyo at ginagawang perpekto ang iyong buhay. Amen. Tumayo po tayo. Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos. Dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama
Panatag ang ating kalooban na tayo'y kanyang pagbibigyan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ang buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para sa gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging manglingkod sa iyo ng mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang mahal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway taguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi na mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Amen.
sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mo laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Di po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na nakisalo sa ating banal na misa. From the bottom of my heart, I thank you for joining our Holy Mass for today. Meron po tayong mga bisita nang galing pa po sila sa Amerika. Palakpakan po natin sila. Thank you very much po. Please do not become a victim of life. Choose to be happy in this life. Again, there are two ways to live life. You can live it by default or by design. God has given you the freedom. May kalayaan ka. Piliin mo maging masaya, ngumiti kahit na may problema. Piliin mo palagi ang Diyos. Diyan ka magiging masaya. Again, happiness is not a feeling, but it is a byproduct. It is a fruit of our right choices. Ano po yung apat na sangkap ng pagiging masaya? That first, you should be patient. Second, you endure. Third, you hope. And lastly, you love the Lord. When you are with God, though you may have problems, but you will always be blessed. You will always be at peace. Choose peace. Choose to be happy always. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.